siguro kung uso ngayon kaso di yata bagay sa Harit tsaka sa Lancelot. Sa Lance, ang bibilis niyan, pre. Oo. At walang gatot. Sila magmimino. Oy! Okay, so Okay, so ano ba ang final pick? Wala pa silang mid lane? Ano ba mga available? Farsa? Ay, wala pa lang Farsa. Na-excite Farsa. ako ng konti. Ano Against ba? Zushin hindi na uso ngayon ng Lui. Ewan ko kung Baka nga magluyi pa sila rito eh. Ano ba naiisip ni Kuya Pew dito pagka ganyan? Dati kasi stock ni Nana. default kasi ni Kuya Pew, Vexana tsaka Nana, di ba? Dito na may sense sa Harit tsaka dito sa Lancelot tas nakaka-bosset pa siya for the Minotaur. Oo, sa Mino. Pero baka hindi yun eh kasi mas maganda ata yung mga tipo mga Zask. Actually yung Zask nag-work siya dito sa ano eh. Nag-glowing nga. Katulad ng isa sa mga una nating nabanggit Burrito. At syempre, ang main problem ngayon ng Lui ay kita na siya. So pwedeng gawin dito ng Team Falcons, gamitin na lang as farming tool ang isang Lui. So ano ba ibig sabihin nun? Yung ultimate niya ay kung afford ninyo na maghanap ng mga obvious spots para eventually manalo ng mga team fights nandun, pwedeng gamitin. At the same time, farming in a way na parang pwede kang mag-double lane na sa 1-1 and then i-teleport mo agad si 1-1 dun sa kabilang lane. Or kung sakali magkaroon man ng clash, whether mapaganda or hindi for you, gagamitin din yung teleport para padala si 1-1 dun sa mga lanes na pwede niyang i-farm. Wow. And lastly, ang strength niya dito is yung laning syempre versus this Zushin tsaka Minotaur. Ang Minotaur, at kung sino mang hero na talagang pangharapan, tuwa-tuwa si Lui kasi meron siyang libreng bounce dun sa kanyang mga battles, sa kanyang spell. So, yung pabanda nung kanyang rotation, tsaka yung dispersion pala, ay malaking bagay dito sa laning stage and sa mga poke battle. Nako, abangan natin yung mga binanggit ni Wolf mamaya-maya dahil magsisimula na nga ang ating first match dito sa ating semifinals. May mga pagbuhat kagad na ginagawa dito si Sanji. Napakaagang collision or clash na ating nakikita. Pero ang ganda nung nasabi mo, pwede nga naman talaga, lalo yung Fredrin, hindi naman din ganun kabilis pagdating sa pag-ikot. No? Bitin lang, maikli lang yung mga dash niya, ang tagal pa ng cooldown. Pwede nga naman gamitin talaga yung diversion. So, ang dami nating option na pwede makita dito sa Team Falcons. Habang sa Team Liquid, straightforward eh. Alam mo na kagad yung gusto ng lineup nila, no? So, para sa, di ba, yung Team Liquid sinabi mo straightforward, which is mag-farm. At may ibang harapan sila dito with the Zushin at saka itong ating Minotaur. And then eventually yung Harit. Speaking of pangharap, meron silang Minotaur at Fulvius. Napakalakas na frontliners for Team Liquid. However, parang double-edged sword pa rin yan na Burrito. Kasi alam natin, 1-1 ang katapat. At kapag merong 1-1, gustong-gusto niyang may mga humaharap. 3 stacks. At kung sakaling magti-Trinity build dito with DHS, kumakati rin sa mga tanky heroes ng Team Liquid. And the thing with Team Liquid is, isa lang naman talaga yung sustain nila dito, which is yung healing from the Minotaur. And unfortunately, pwede kasing mapagapang dito yung Minotaur. Pwede siyang nahatak-hatak ng Lui with the duality passive, tapos meron ka pa nung taunt mula dun kay Kyle TV. Tatandaan natin kahit tank yan mismo, no, malambot pa rin ang isang Minotaur. Medyo nadadaya lang yung kakunatan niya dahil nga dun sa heal na nabibigay, plus favor boots pa nga ang kanyang kukunin to amplify yung healing na nanggagaling doon sa kanyang mga motivational roar. Ngayong first turtle ay available. May slight reset dito si Kyle TC para lang mabait ang Team Liquid Philippines. Pumasok na rin si Sanford dun sa may bandang itaas, habang si Daddy JP ay napaghamit na rin kaagad ng flicker, habang si Kyle ay nakuha na yung unang laban, nabagsakan ng mga ultimate mula dito kay Kyle TZ, pero may diversion play na gagawin si Pew at sinalubong na nga ang Team Liquid Philippines. Dalawa kagad na napatumba ngayon ay si Sanford ay makaka-atras. Pwede pa ata itong purple buff at yun na nga magiging desisyon ng Team Falcons. Kunin na kagad natin yung purple. Grabe, kitang-kita natin yung pagkaganda ng draft ng Team Falcons. At yun, makikita natin, 2-0 na si Flaptizi. Like I said, nagulat ako dun sa Fulvius choice from Team Liquid dahil
sure na sure ako dito na lamang ang Uranus dito sa ating Phoveus. At nakita naman natin, sinolo ko siya din sa may top lane. Now, when it comes to the actual team comp ng Team Falcons, kitang-kita na nahihirapan kumimfight ang Liquid. Ayun na, nahirapan din makatras dito si Kyle Yun TC. lang. Ilang beses ata siya tumalon doon sa naging scenario na yun. Plus yung attempt pala ng Team Falcons na agawan yung purple, hindi nagtagumpay kasi si Sanji ang nakakuha, oh. At actually, nagulat ako dito kay Mr. Kyle TZ to still stay there, knowing na meron ng ulti si Minotaur. At wala silang Oo nga. damage sa Minotaur noong time na yun. Like Linloy, kapag may mga rage, kasi mangyayari dyan, gagalitin mo muna yung Minotaur, tas out kayo. Siguro konting lapse of judgment lang from Team Falcons na sobrahan ata sa pag-invade etong si Kyle TZ. At ang naging resulta niyan, nakabawi pa itong Team Liquid. Nandun pa si Carl dun sa exchange na yun. So, siya yung makakuha ng kill for Team Liquid. At parang nanalify lang yung lamang ng Team Falcons in the early stage. Yun nga parang nasayang no? Itong kalamangan sana ng Team Falcons. Pero ang Team Liquid ngayon, desidido sila Lalo na itong si Sanford kasi alam niya na, nabanggit mo nga kanina Wolf na lugi pagdating sa poke. Kasi remember, yung isang Uranus nabago din yung sistema ng hero na yan. Hindi na niya kailangan magpa-stack ng mga ganyan, no? Yung mga skill 1 niya, no? Kailangan niya lang punuin yung Radiance na passive niya, di ba? Yes. So, it's mas mahirap ngayon patayin at mas masakit yung damage. Op. Ganun Okay, boy. kakunat, min. Apat yun, Kunat. Ni-region lang dito ni Flap TZ. Available ba rin yung kanyang hindi, nagamit niya pala yung consecration niya para makatakas. Pero flow lamang sa may gitna ang plano dito ng Team Liquid. Ngayon, nahawakan pa rin ng Falcons yung pagong. Binibit-bit si Flap. Hindi makapasok. Sarado yung entry points dito ng ng Team Liquid at makukuha na nga ng Team Falcons itong kanilang pagong. Sabay, Yes. may diversion din na ginawa. Ito yung sinasabi mo kanina, Wolf. Oo, 'di ba? Parang ano ba naman yung nerf dito sa Luyi is more about the vision and knowing kung saan pupunta. Nandun pa rin yung strength niya sa laning stage kapag tama yung hero configuration or yung laning configuration. At ang pwede mo gawin is utilize it ng pang-farm or pang-subsob dun sa kalaban na wala na talagang takas. Oo. Ramdam natin yung kagaya niyan. Ngayon naman si Carl TZ ay may event, Phantom Execution ay ginamit para makaatakas. Pero si Flap ay binibit-bit. Ngayon yung purple buff. Sino nakakuha? Si Kyle. Ang nakakuha ng purple buff na yun, ladies and gentlemen. Ganda ng... hindi talaga tumitigil dito si Kyle TC sa panggugulo. Sa farming ni Carl. Ayun, no? At tinutulungan din si Few. At mas makumukha sila ng more real estate dito for Team Falcons. Gusto ko palang i-acknowledge ang presence ng kagalang-galang na si Mr. Manjin Faldas, the ultimate Sibol bias man. Lahat ng basta Sibol sinusuportahan yan. So ayan, shoutout sa'yo Ginoong Manjin Faldas. Ayan, shoutout kay Mr. Manjin Faldas. Oy, abangan, magla-livestream pala kami mamaya, abangan nyo yan. Pero syempre habang ito'y nagaganap, no, itong ating first game, nakikita natin na nahihirapan talaga si Sanford against kay Flap TZ na harapan yun. Yep. Parang hindi lang po problemahin dito yung split nung 1-1 tsaka nung Loy, yung Uranus pa na magandang dead lane hero kasi hindi mo siya parang kailangan mo ng 4 na hero or 3 para mapatumba yun. Hindi katulad ng, kunwari, pag nag-split push yung mga Hayabusa or yung Moskov, in a way, di ba? Parang kaya mo i-1v1, isang assassin, siguro pwede mo ma-outplay. Pero pag Uranus, kailangan mo talaga ng 3 tao para lang mapatay yung hero na yun. Oo, kasi kapag habang nadadamagean mo siya, bumabalik-balik lang yung buhay niya. Lalo pag napapatagal niya yung mga team fights. At yun naman yung goal ni Flap TZ. Ubusin lang yung mga skills ng Team Liquid. I-bait lang ito para magkaroon ng pagkakataon ng Team Falcons na gawin kung ano man ang kanilang mga plano. Kagaya nga ng plano nila na kunin itong Turtle, sabay pinadala si Kyle TZ doon sa may purple. Successful naman na nakuha ni Carl TZ rather. Ang dami kasing TZ. Si Carl TZ, si Kyle TZ, si Flap TZ, basta daming TZ dito. Yes. And yung try nila i-go itong Uranus, wala talaga yung damage. Siguro pag nandun si Harit, siya talaga yung requirement dito. Oo, bitin na bitin. Wait lang, papasok na rin. Consecration, nagamit ni Flap TZ habang si Daddy Japes ay nandito for the heal. Andun yung kanyang motivational roar.
Pero habang nangyayari pala 'to mga bagay na 'to, yung bottom lane ay nakontrol na Yes. rin ng Team Falcons. Flap TC survive, hindi man lang kinailangan gamitin yung sprint dun sa time na yun. At Oo. tatlo yung nag-rotate for that. That meant na mag-isa si Kiel1, aka si Oheb dito sa may bottom lane to defend against Ogwen and Super Marco na napakahirap gawin. Kaya naman nakapag-push ang Team Falcons dito sa may bottom lane. Understandably so, Team Liquid ang mas dinipensa nila ay ang kanilang mid lane na Torre, at alam naman natin mas importante ito sa mga early objectives katulad ng Oo. First Lord. So never mind kung ibigay nila yung bottom lane na Torre, ang mahalaga naman ay nadepensa nila itong mid. Oo, sisikip kasi yung gitna and it opens up yung purple and orange no ng iyong jungle. Ngayon, Team Liquid Philippines, pinipilit talaga nilang dumepensa at lumapit. Pero kasi ang daming way ng Team Falcons dito na para bugawin sila. Isipin mo yung mga sapak-sapak pa lang ni Ogwen, yung pagtambay pa lang ni Flap TC. Tingnan mo naman, no, nababawasan siya bahagya pero bumabalik din kagad. Kagaya nga ng pagkuha ng purple buff dito ni Kyle TC. Ngayon, transition ata sila sa top, ha? Wala kasi ding hard lockdown eh, no? Ang magiging choice na lang is yung knock up mula dito sa ating Minotaur na hindi mo naman gustong i-commit para lang i-try at i-attempt etong si Flap. At yung Zushin, although dire-diretso yung kanyang pagbuhat kung sakali, kapag kasi na ganito na yung yung moment para kay FTC na meron na siyang tough boots, madaling makaiwas siya. At tandaan na yung knock-ups, di ba? Pwede ng resilience ngayon. Oo nga eh, yun nga ang problema eh. Ayan na naman yung dispersion rotation. Papasok na si Sanford. Pipilitin niya ata magbigay ng space para sa kanyang mga miyembro habang si Kiel1 ay nandito na rin. Si Flap TC ako pinagtulong-tulungan ng 5 miyembro para dito sa Team Liquid Philippines. Ogwen, Super Makmak, 5v5 ba magiging laban? Sino mga nanalo dito sa Retribution? At ang walang iba, kundi si Carl TZ. At ngayon si Super Makmak doon sa may bandang likuran. Kahit TC nagamit na rin yung kanyang ultimate, pero buhay pa rin. 2 miyembro ang tutumba para sa Team Liquid Philippines habang isa lang para sa Falcons. Pero di pa sila tapos. May defensive play. Habulin na dito si Oheb! And this time nakadalawa si Super Makmak. Makakakuha pa sila ng isang kill. And despite that, level difference kanina, nanalo pa rin si Chessman. And it's mainly because of yung sa ginawa ni Taro Sakamoto aka JP. Nagdabog siya dun sa harap ng Lord nung retry timing na. Tapos, yung timing niya ng flicker, yun tama. So parang hindi nakapag-retry doon si Kyle TZ because of that flicker play coming out from JP na nagbigay din ng opening para kay Chessman na gamitin yung kanyang ultimate na siya ay crowd control immune sabay kuha ng retribution. Ang saya din talaga makakita ng mga Lancelot na gumanakaw ng mga objectives as we've seen dun sa moment yun. However, doesn't change the fact na ang tibay talaga ng frontline seat from Team Falcons. Hindi nabigyan doon si Flap TZ, nakalipad si Super Marco. And sinasabi natin na Louie TP na ano naman kung kita mo, wala ka rin namang ibang pupuntahan. So ganito yung idea kay Few. The way na ginamit niya yung ulti, which is yung diversion, doon sa may Torre, kung saan, doon sa right side niya, merong badang na mag-aabang. I'm talking about Kiel1. Pag pumunta siya doon sa pakanan, nandun si Ogwen. Pag pumunta siya doon sa paharap, obviously nandun si Flap. At yung teleport naman sa kaliwa, nasa Torre niya dapat, di ba? Doon dapat yung safety niya. Dalawa yung nandun. So, even when you know where it's going, wala kang magagawa. Mabibigyan at mabibigyan ka ng Loyi. Grabe yung plano nila, pero ang plano ng Falcons dito ay gamitin yung conceal. Ogwen ay na-reveal na rin. Napabikon itong si Sanji. Pero successful pa rin ang pagdepensa nila sa Torre sa may bandang gitna. Feeling ko ito talaga yung nagiging call ng Team Liquid. Huwag natin ibibigay yung gitnang Torre. Huwag nating hayaan na babasag nila yan. Kasi lalong mahihirapan ang paggalaw ng Team Liquid kapag nakuha yan. Ngayon, itatry nila na depensahan yung kanilang jungle. Team Falcons going in for the mid lane. This time, wala silang pang-burst sa 1-1. O yun, nagamit yung flicker ni Few Dispersion and rotation nila, nabitawan na nga rin niya. Pero may ipit ata si Sanford. Isasakripiso niya ang kanyang buhay. Pero buhay pa rin ang 4 na miyembro ng Team Liquid. Lalo na itong si Kiel1 na as of this moment ay nag-iipon pa rin ng kanyang mga items para nga naman makahabol at mabigyan ng pagkakataon na ma-burst na mabilisan. Ito si Flap TZ pero mabilis ang pagbawi din. Ang gagawin dito ng Team Falcons, wala na kagad yung mga minions. Ito yung kagandahan ng lineup ng Team Liquid. Yung bilis din mag-clear Well, yes, that's very true. Nakita naman natin yung magandang defense ng Team Liquid. Paparating na minion wave, kailangan nilang defense. So, tinatangki na lang yung Torre. Nice try pero matagal yan. Kaltisi low pero nahuli yung Torre. Ayun na.
Yun lang. Hinampas na nga ni Cartizzi. Definitely, Chessman, aka Cartizzi, nag-overextend. Sakto pa sa timing ng Lord. Mawawalan pa sila ng Torres sa gitna. What a Oh, no. disastrous last 30 seconds para sa Team Liquid. Pre, feeling ko na-underestimate nyo yung Appraiser strat eh. Oo, nagkaroon ng napakaraming nerf yan. Oo. Pero masakit pa rin. Tingnan mo pa, one hit nga eh. Oo, Na one hit man nga din. itong si Chessman, pre. Ay, curious kung ano na yung mga item. Kasi kahit itong si Flap, di ba? Kung naka-brute Oo, force to. na to, tapos tough boots, ang taas Baka na naka-oracle resilience niya. ata Parang eh. 50% total resilience yan all throughout. Which means na, ayun nga, ano na siya, naka-breastplate nga siya. Wala siyang paki doon sa mga doon sa Ayun, mga mini-stun. Ang tingin ko hard counter ngayon sa Uranus talaga na malaki yung bagay is yung mga reliable na stun na medyo matagal yung hold. Oo. Tulad ng siguro Way of the Dragon, kaso na-purify. Franco Oo. talaga yun. Sulit na sulit. Or panggulat, mga tipong mga Lunox, mga Roger. Oo. But in this case for Team Liquid, harit na lang yung pinakasandigan nila dito sa Uranus. Kaso once na mag-Twilight Armor si Flap, wala na talaga. Wala na. Di nakakayanin. Oo, mahirap-hirap na talaga to. Pero di pa rin naman imposible para sa Team Liquid. Ngayon, mabibit-bet si Flap. Nagamit na rin kagad yung Consecration. Lapag ng Zaman Force para dito kay Kielwan! Wait, nakalati kagad yung kanyang buhay! Habang diretso ata ang Team Falcons dito. Transition pa sa gitna. Wala pa rin naman sila mga wave na aasahan doon. Matagumpay ang pagpatay ng Team Liquid doon sa Lord. Pero may diversion play sila na gagawin. Habol yata nila si Cartizzi na sa may bandang iba. Si Cartung Sukata ang my pinonterya. God. And Super Makmak, ladies and gentlemen, of Cam Kill ang naganap. At Team Falcons dito, minadali lang. Sa sobrang violente, hindi na pinakita sa camera. Baka Rated maging ano, rated R. Rated Baka maging, R. maging rated R. Ganon katindi yung gank na ginawa ng Falcons. At by the way, Louie na ano pa rin to, nerf Louie yun. Oo. O yun, wait lang, pumasok na rin. May no one's fury pero walang magiging follow-up. Ipit ata dito si Danny JP, lamang miyembro ay buhay. Habang si Flap, buhay pa rin. Grabe naman. Grabe't matibay talaga. Alam mo, kaka-gym yan eh, kakabuhat ni Flap TC. O yan, siya naman ngayon ang Ayan. binuhat. Pero mapapatay siya dito ni Sanji. Team Liquid Philippines, buhay pa rin naman. Si Kelwan na si Taro Sakamoto ang inaantay nila para mabuhay. Matagumpay nilang mapapatay pero merong next wave, may round 2 ata. Round 2. In fact, 3 lanes ang converging Oh, dito. no. Magkasama yung top at mid. Yung bottom mamaya pa, yung TTC na Liquid. Nako, kaya ba nilang tiisin? Yung damage, Ogen dito buhay pa rin. Down to 30% yung kanyang buhay. Pero si Chessman ay kailangan ng matras. Napagsakan din ang pressure shot mula kay Kyle TZ. Diversion play. Patakas na ata dito ang Team Falcons at talagang lumipad papunta sa gitna. Dito ang Falcons. Mamba out ang Team Falcons sabay-sabay. Gamit nga naman yung teleport ng Louie. In fairness para sa Team Liquid, nakakatakot na yung scenario para sa kanila doon na isolate yung mga importanteng players nila. Chessman taken out as well. Buti na lang maganda yung kanilang pagdepensa doon at yung death coming out from Minjo medyo necessary. Kumbaga siya na yung umabsorb nung potential na DPS from Team Falcons, nag-ubos ng resources nila, kaya naman napagdepensa sila. Ngayon, problema nila is this Lord. Di pa sila kompleto ngayon, Burrito. Nako, tingnan natin ha, problema nga ito. Sabi ng Wonder Pets pre, problema nga ito eh. Pero yun nata ang nararanasan ngayon ng Team Liquid Philippines. Phantom execution out para kay Chessman. Mahaba-haba pa naman yung oras. Actually, 44 ata, lalabas na yung Lord. Ayan na. Lumabas na nga, 16 minutes and 44 seconds. Parang ang daming po problemahin ng Team Liquid na i-clear dito, pre. Oo. At ngayon, kailangan na makita natin kung malupit ba talaga ang pumirma etong si Ayan. Chessman. Kailangan niyang linyahan ng todo-todo to. Kasi kung titignan natin for Team Liquid, wala sila ng mga tipong Eve Farsa na mabilis mag-clear talaga ng lanes mula sa malayong distansya. Tama. Naku, ito na. Paliliitin ata yung distansya. Team Falcons yun. Nagamit na rin yung Fist Crack and Fist Drake para dito kay Owen. Pero ready na ata sila mag-base lock. Kasama nila yung Lord dito at hindi ata nila mapipigilan ang pag-angat at paglipad ng Team Falcons para kunin ang game number 1. At kahit magdamag na nag-dash doon